Nandito na po ang ating pangalawang kwento mula sa Tagalog. Ang inaabandonang bata. Dumating ang pinakamalakas na hangin habang humahampas sa mga lumang kalye ng isang bayan na matagal nang nalimutan. Dala nito ang mga bulong ng mga bahay na matagal nang nawala. Sa gitna ng mga guho, may isang lumang bahay na nakatayo, nabubulok ang mga bintanay, basag at ang mga pader ay itim na dahil sa katandaan. Walang sino man ang lumalapit dito dahil alam ng lahat sa bayan ang kwento ng multong nagpapakita dito, isang inabandonang bata na ligaw sa kahirapan at kalungkutan. Maraming taon na ang nakalipas sa parehong bulok na bahay, ipinanganak ang isang batang nagngangalang Samuel. Ang kanyang ina, masyadong bata at napakahirap, ay nawala isang gabi, iniwan ng sanggol. Lumaki si Samuel mag-isa, nabubuhay sa mga tira-tirang pagkain mula sa mga mabubuting kapitbahay. Nang siya'y 5 taong gulang, ang awa ng mga tao ay napalitan ng takot. Ang malalaki niyang mga mata at maputlang balat ay nagdulot ng kaba sa kanila. May mga kakaibang nangyayari sa bahay na iyon, wika ng mga taga-bayan, palihim na tumitingin sa lumang bahay. Si Samuel ay nagpalipas ng araw sa loob ng lumang tahanan. Bulong ng bulong sa sarili, nag-iimbento ng mga laro na siya lamang ang nakakalaro. Ang kaniyang mga tanging kasama ay mga aninong lalong dumidilim sa bawat paglipas ng taon. Ang bawat pag-alog ng sahig, ang bawat pag-ihip ng hangin sa basag na mga bintana ay nagsilbing himig ng kaniyang gabi. Mahigpit sa kanya ang kahirapan, parang balat na hindi kayang tanggalin. Habang naghahanap siya ng makakain, masyadong mahina upang malayo at lumayo sa bahay. Nakalimutan na siya ng mga tao. Ang kanilang buhay ay patuloy na umikot, iniiwasan ang daan patungo sa kanyang tahanan. Ngunit nanatili si Samuel, isang mapanglaw na taglamig, unti-unti siyang naglaho. Ang kanyang payat na katawan bumigay sa gutom at namatay siya mag-isa, nakayakap sa isang sulok ng atik. Malamig at nakalimutan, wala ni isang dumating upang ilibing siya. Ngunit hindi natagpuan si Samuel ang kapayapaan. Sinasabing nanatili ang kanyang kaluluwa sa bahay, lalong malakas tuwing 10 oras ng gabi. Mga manlalakbay na minsan nagpalipas ng gabi sa bayan ang nagkwento ng mahihinang iyak na naririnig sa mga pader, iyak ng isang batang iniwan at natatakot. Ang iba'y nagsasabi nakikita nila ang isang maliit na bata nakaupo sa hagdan ng bahay, nakatingin sa malayo, taglay ang parehong malalaking hangkag ng mga mata. Isang bises, isang grupo ng mga kabataan ang nagtungo sa bahay para sa isang hamon. Tumatawang pumasok sila habang kinikilabutan. Pagdating sa gitna ng bahay, narinig nila ang munting tunog, parang buntong hininga ng isang bata. Napatigil sila at bumigat ang hangin sa paligid nila. Mula sa sulok ng kwarto, lumitaw ang isang anyo, maliit, payat at parang hangin. Si Samuel, ang kanyang mga mata hungkag ngunit malungkot, ay tumitig sa kanila. Nawala ang kanilang halakhak. Iniangat ni Samuel ang nanginginig na kamay, tila humihingi ng tulong, ngunit ang kanyang bibig ay bumuka lamang upang maglabas ng malambot at walang hanggang iyak. Nagmamadali ang mga kabataan, naguunhang makatakas, ngunit sumunod ang iyak ni Samuel. Nag-uumalingaw-ngaw hanggang sa labas ng bahay. Ang kwento ng inaabandonang bata ay nanatili, binubulong sa mga kwentuhan, ikinuwento upang takutin ang mga dayo. Sinasabing hindi aalis si Samuel hanggang sa may dumating na mag-aaruga sa kanya. Magbibigay ng pagmamahal na hindi niya naranasan habang buhay. Ngunit ang bayan, puno ng sarili nilang mga problema, ay walang lakas ng loob upang harapin ang kalungkutang iniwan niya. At kahit patuloy na naghihintay si Samuel habang buhay na bata, habang buhay na nag-iisa, inihigop ng kanyang multo ang lamig ng mga silid, naliligaw sa pagitan ng buhay at kamatayan.